Yo, what is up mga pamangkin? Kamusta kayo? Tito Tom here. So today, meron tayong ginagawa ditong 3D background. So actually guys, marami nang gumawa nito, especially sa ibang bansa. Gamit nila styrofoam. So gusto ko kasing gusto kong gumawa para makita ko kung effective ba talaga siya. Tapos yung mga paint na gagamitin natin kung okay ba siya. Ngayon, ang ginagamit sa ibang bansa is acrylic paint. So, nagtry ako na bumili ng acrylic paint dito. Hindi ko kasi alam siguro pareho lang naman siya na acrylic paint yung nasa ibang bansa tapos acrylic paint yung nandito. Since water-based naman na yung mga paint ngayon, so less na yung chemicals na nakahalo sa kanya. Tapos according din sa kaibigan natin, proven and tested na daw yung acrylic paint na fish safe siya. Pero syempre, gusto kong mapatunayan sa sarili ko kung fish safe ba siya talaga. Gusto kong gawin. So ngayon, dito, meron na tayo nakagawa na expanding foam na background. So nakadikit siya sa styrofoam. So ito yung guys, ito yung flash natin sa video. So ito yung klase ng expanding foam. So polyurethane siya. So ginagamit siya sa mga enclosure, paludarium, terrarium, pwede. Tapos ngayon yan sa mga tank, fish tank din natin. So kadalasan nakikita ko siya ginagawang 3D background sa mga cichlid tanks, yung malalaking tanks, no. Tapos ito yung itsura niya guys kapag kaka-spray lang. Yan. Tapos ngayon kukutkutin mo siya gamit yung blade. Tapos basta kung ano nung pagkukutkot para magmukha siyang bato. So ngayon, ito yung mga paint na gagamitin natin. So meron tayong latex flat white. So acrylic paint yan. Tapos meron tayo ditong black. Yan. Acrycolor. So acrylic paint siya. Tapos meron tayo ditong blue and yellow. So blue and yellow, pagko-combinein na lang natin siya para makagawa tayo ng green. So para tayo na mag-decide kung mas light green ba o darker green. Yan. So ito yung mga paints natin. So gusto ko lang ma-prove na kaya kong mag-paint kasi actually guys, colorblind ako, so hirap ako sa kulay. So minsan may mga clients na gusto magpagawa nito, since hindi ko pa kasi siya nagagawa, gusto kong subukan ngayon. Though medyo alam ko naman sa sarili ko na baka kaya ko naman, pero syempre iba pa rin kapag nag-practice ka at ginawa mo ng actual. Yan. So at least mas magiging malakas yung loob natin, no? Kasi nagawa na natin at na-experience natin kung paano ba natin gagamitin yung mga paint na yan at i-apply dun sa gagawin nating 3D background. So nagsimula lang ako dun sa maliit kasi ubos na yung expanding foam natin. So yung isang canister niya na 900 ml. So nagamit natin siya sa full background nitong 20 gallons. So 18 by 24 or 16 by 24 inches. So yun yung capacity niya. So ito naman guys, yung 20 gallons na yan, ginawa ko lang naman talaga para dun sa mga epiphytes natin, yung mga anubias, yung ferns, yan, pwedeng bucipalaner. Tapos gumamit ako ng fin. Yan, ito yung nabili ko sa online shopping. Yan. So stainless pin yan. So para siyang fork. So itutusok mo lang dun sa gitna ng rhizome. Naka-install na agad yung mga epiphytes natin. So yun nga, balik tayo dito. Meron kasi akong napanood na tingin ko kasi kaya hinanap ko din is yung mga flat, yung mga matte ang kulay. Matte yung finish ng paint is syempre pagka-glossy kasi pangit, tignan, hindi siya natural. So alam ko kasi na kahit na nabakbak ko na yan, meron pa ring chance na magiging parang ano yan, parang makinis yung texture. So para mawala yon, so may napanood din ako at gusto ko rin namang itry. So gumamit siya ng tile grout. So meron akong tile grout dito sa bahay. So i-base muna natin siya ng tile grout. Tapos pagka natuyo na yung tile grout, saka natin siya papatungan ng base color na gray. Tapos after ng gray, yun yung parang lalagyan natin siya ng konting touch of green para medyo may konting lumot. Tapos yung dry brushing natin na white. So meron tayong 7 tablespoon ng grout, tile grout. Tapos lagyan muna natin siya ng konting tubig
technique sa mga first time magta-tile grout, no? So since hindi naman natin siya sa tiles gagamitin, so huwag kayo agad maglalagay ng sobrang daming tubig kasi mas madaling magdagdag kesa mag-adjust. And so baka ang consistency na hanapin natin dito ay medyo malabnaw kasi gagamitan natin siya ng paintbrush para maipahid natin siya doon sa ano natin, doon sa 3D background natin. So yan, medyo kulang pa yung tubig. So dagdag lang ng konti. And then hintayin nyo na makuha nyo yung consistency na hinahanap nyo. Ayan. So okay na ako sa consistency na yan. Ayan. Medyo may kalabnawan siya. Pero all goods na ako dyan. So ipahid na natin siya. So prepare natin injaryo. Ayan. Patungan natin para hindi tayo nagkakalat. Para love ka pa rin ng mama mo. So ginagawa ko pala to guys, no, kasi nabanggit ko kanina, alam ko kasi pag dinirect ako yung paint dito, so malaki yung chance na syempre yung paint natin mag-smooth yung surface niya. So para mas maging magaspang yung surface kahit pa paano, papayaran natin siya ng tile grout. So eto na. Medyo nalalaputan pa ako dun sa tile grout natin. So baka dagdagan ko pa siya ng konting tubig. Actually guys, pwede ngang yung iba ginagawa styrofoam lang, tas gumagamit sila ng soldering iron para soldering iron, cutter blade, tapos kung ano-ano pang mga pangkutkot para magmukha siyang bato. So isa sa pinakamadali na naisip ko, no, yung expanding foam spray ang gamitin natin. Kasi pag natuyo yun, halos mukha na siyang bato tulad nitong ginagawa natin. So, syempre kung gusto nyo mas ma-effort, pwede naman kayong gumamit ng styrofoam lang. Tapos magugupit-gupit kayo. Kaso ang iniisip ko kasi doon, masyadong makalat ang styrofoam. Though foam din naman to, ini-spray din siya, pero ayun nga, mas less yung kalat na ipoproduce nito. Though sa styrofoam kasi maliliit kapag kinutkot mo siya. So ito naman kapag kinat mo rin naman siya ng cutter blade, may mga pinoproduce din siyang kalat pero mas madali siyang nakukuha. Hindi tulad ng styrofoam, 'di ba, bilog-bilog siya tulad nung nandito sa ilalim. So yun yung reason kung bakit expanding foam na lang yung ginagamit ko. So yun mga pamangkin, nagmukha na siyang cake. So eto na siya. So napairan na natin lahat, waiting na lang tayong matuyo siya. So makikita natin kapag natuyo kung anong klase yung texture niya. So kapag tuyo na, saka tayo maghahalo ng mga pintura na gagamitin sa kanya. Pakita ko lang pala sa inyo mga pamangkin yung kung paano ginagawa yung dry brushing. So meron tayong paintbrush, isasawsaw natin siya dun sa pintura na acrylic paint, yung white. Tapos bago yun siya ipahid doon sa 3D background, ipahid nyo muna siya doon sa towel para hindi sobrang puti yung lalabas doon sa 3D background natin. So para dahil nga dry brushing siya, yan, so kailangan dry yung puti. So konting-konting amount lang ng puti yung makikita nyo. So yun mga pamangkin, natapos ko na siya. So kwento ko lang ng konti. So nung after kong applyan to ng tile grout, nagmix na ako ng pangkulay na base na gray. Tapos nagtry akong pahiran siya ng dark green tapos light green para magmukhang may lumot. Tapos saka ko siya din dry brush gamit yung white paint. Ngayon, hindi maganda yung kinalabasan niya. Hindi nagmukhang natural stone yung dating. So ginawa ko, dahil naging pangit yung resulta, nag-decide ako na i-cover siya ulit ng tile grout. Tapos sinubukan ko na tile grout lang kung ano yung texture ng tile grout, tapos saka ko siya
nilagyan ng highlight or nag-dry brush ng puting pintura. Tapos iniisip ko kasi na ito na yung finish niya kasi maganda na. Compare dun sa nauna, mas maganda na yung texture. Kaso nung binanlawan ko naman siya, naisip ko kasi yung tile grout natin sa mga CR or yung nababasa, hindi siya naglilich especially ito kulay itim kasi yung kulay nung grout natin. Pero nung binanlawan ko siya, hindi ko sure kung yun lang yung mga sobrang kulay niya or sobrang parang nag-powderize na grout. Kumata siya sa kamay ko. So, ang decision ko ngayon, pinturahan siya ng base na na dark gray din. So, yung sakto lang din kasi yung texture niya magaspang na. So, pipinturahan ko lang siya ng light gray. Tapos kapag natuyo na siya, mag-highlight ulit ako ng dry brush. I-dry brush ko siya ulit ng white. So, yun lang. Tapos hindi na ako maglalagay ng dark green or light yellow para magmukhang lumot. Instead, lalagyan ko na siya ng totoong moss para mas natural siya tignan. So, ayun, maghahalo lang ulit ako ng pintura tapos pinturahan natin to ulit. Sayang, maganda sana to, pang terrarium lang. Pero susubukan ko pa rin since ang goal ko kasi dito, magiging patayo siya tapos waterfall, so babagsakan siya ng tubig. Pero kung ganun yung nagiging sistema na kumakatas siyang itim, so baka negative. Pero susubukan ko pa rin gumawa ng isa pa na tile grout lang, tapos patutuyuin ko ng todo sa araw, babasain ko ng babasain, titingnan ko kung kakatas ba siya ng kakatas. Para sayang naman kasi kung effective naman na tile grout lang yung gamitin, why not? Para hindi na natin siya kailangang pinturahan ng gray. So yun, tapos gusto ko rin palang bigyan ng credits yung tropa natin na si Darwin. Siya kasi yung pinagawa ko nito. Kasi sabi ko sa kanya, kapag ka nag-project kami, just in case, na siya yung kukunin kong mag-a-assist sa akin or magiging kasama ko sa mga project. So kailangan matutunan niya to. So okay naman daw sa kanya. So yun, ginaid ko na lang siya na magdaan-daan lang sa pagkakat para hindi masyadong malaki, hindi masyadong sobra yung mababawas niya, para hindi masayang yung expanding foam natin. So ayun, siya yung actually ito yung base niya is styro, tapos in-sprayan ko siya ng expanding foam, tapos nung natuyo saka ko pinakat sa kanya. So ayun, bibigay ko yung credit sa kanya sa paggawa nung korte nito. So maganda naman yung kinalabasan sa first try niya. So ayan, so pinturahan ko lang muna to, hindi ko na ipapakita sa inyo dahil alam nyo naman na kung paano pinipinturahan yan. So ayun, papakita ko na lang sa inyo kapag tapos na. So ayun mga pamangkin, natapos na natin. So pagkatapos ko siyang mapinturahan ulit ng base na dark gray, so ayan, pininturahan ko na siya ng nag-dry brushing na ulit tayo. So nilagyan natin ng detail. So hindi ko na masyadong dinamihan yung detalye niya. Tapos, ang kagandahan nun, after matuyo ng lahat, kasi ilang linggo din yung lumipas talaga bago ko ayan, pinakita sa inyo. Linggo. At least almost 1 week yung lumipas mula nung ginawa ko to. Kasi sinigurado kong tuyo-tuyo siya. So ngayon binanlawan ko siya, wala na ako nakita na kahit na anong katas. Pero still, gagawin ko pa rin yun, susubukan pa rin natin yung tile grout lang. Tingin ko effective yun, patutuyuin lang ng sobrang tagal. Tapos babanlawan lang kasi baka nga yung mga residue, yung mga parang ng mga powder nung tile grout, yun yung kumakatas. So subukan pa rin natin yun, pero at least ito na siya. Yan. Tapos hindi ko na masyadong dinamihan yung detalye nung sa white. Ewan ko kung nakukuha ng maayos sa camera, pero ayan. Actually okay siya. Sa personal pag nakikita mo siya, maganda siya. At ayun, napakaganda ng experience na naranasan ko dito sa paggawa ng 3D background. So, pwede nyo i-apply to guys kung mga reptile keeper kayo, exotic pet keeping, yung mga gecko, bearded dragons, even sa snakes. Pwede kayong gumawa ng ganito 3D background doon sa mga enclosure ng mga alaga nyo. So ayun, medyo kakain lang sa oras at
sa talent, pero worth it kapag ka natapos mo. So yun mga pamangkin, maraming salamat. Sana may natutunan kayo at may na-share ako sa experience ko sa paggawa ko nito, first time. At ayun, magkita-kita tayo ulit mga pamangkin sa next video. Gagawin na natin kung saan, ipapakita ko na kung saan ko ilalagay itong 3D background na to. So yun, sa mga hindi pa nakasubscribe mga pamangkin, subscribe naman kayo kay Tito Tom. At ayun, suportahan naman natin yung suportahan nyo naman yung channel ko, no? So ayun, maraming salamat mga pamangkin. Kita-kita tayo sa next video. Tito Tom out.